Father, good Yan evening, Father. yun. Good evening po sa lahat Good ng evening, mga kapatid. subscriber ng Punto por Punto. Father, ang tanong ko, dalawa lang. Kasi kanina, dagdagan ko lang yung confession na katanungan. Halimbawa, Father, na binigyan na ako ng absolution. Tapos, simba na ako, nag-receive na ako ng communion. Tapos, napanood ko yung video ni sa yung open forum ni Sherwin, Brother Sherwin sa Punto por Punto din. Yes, So, mayroon ba palang sala na hindi ko nakumpisal mga 2 weeks na ako palagi simba, nag-receive na ako ng communion. So, mayroon ba palang mortal sin na hindi ko nakumpisal? So, ngayon, Father, ang tanong ko, pag ikumpisal ko siya ulit, dalawa na ikumpisal ko kasi nag-sacrilegious ako eh. Tapos yung mortal Yun ang sin na isa. katanungan mo, kapatid. Oo. Ano po? Unang-unang, kapatid, hindi mo alam yun. No? Yung tatlong criteria dapat alam mo. Full yung knowledge mo. So, hindi pa yun mortal sin dahil hindi full yung knowledge mo eh. Di ba? Sabi kasi ni Brother Sherwin na gumagamit ka nito. Oo, dapat ikumpisal mo. Uy, gumagamit ba ako nun? Dapat ikumpisal mo pa rin, pero it is not mortal sin yet. May full knowledge, okay. di ba? Full consent. Walang nagfersa sa'yo, full. Hindi 1/4 ha. 1/4 lang yung consent mo. Hindi yun mortal sin. Diba? Okay. Hindi full yung, dahil sa additional knowledge mo, doon mo na na-recognize. It is not yet mortal sin. Dahil, sabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam yung ginagawa nila. So marami ngayon, mga kapatid natin, hindi nila alam yung ginagawa nila na masama pala, kasalanan pala, di ba? So sa pamagitan ng ating katekism dito, araw-araw, gabi-gabi, makatulong po yan, lalo-lalo na sa mga kasamahan natin sa simbahan. Kapatid. Panood ko nga si Brother Sherwin kasi maganda kasi Father may mga open forum, tanungan, kasalanan ba to? Kaya kasalanan yan. Kaya doon ko nalaman na ginagawa ko pala yan, hindi ko pa nakumpisal. So, paano to? Naka-receive na ako ng communion. So, ko ulit. Pinatawad ka na, kapatid, and then magkumpisal ka din. And then, hindi naman yun automatic mortal lahat ng kasalanan natin. Kung hindi full yung knowledge mo, ito tatlo ha, full knowledge, full consent, and grave act. So, malaki yung kasalanan, grave. And then, full yung consent mo. Pero hindi yung full yung knowledge mo, ngayon mo lang alam. So, hindi yun ma-qualify as mortal sin. Kailan ma-qualify na mortal? Ngayon. Nalaman ko na. Alam ko na. Ginawa mo. Yun. Tapos, Father, idagdag ko lang yung kanina, yung nag-caller din na yung paulit-ulit na kasalanan. Tapos, kumpisal mo na, tapos nagawa mo ulit. So, ang ginagawa ko, pag magawa ko ulit, takbo agad ako sa pari. Kilala na ako sa mga pari dito, kahit tatlong parokya kasi pag makasala ako, kumpisal ako. So, sinabihan talaga ako na, ano ba? Kaya nagalit na isang pari, hiwalayan mo to o mapunta ka sa impyerno. Sabi ko, natakot na ako. Father, ano bang gagawin ko? Yung sabi mo rin, Father, na rosary kasi ang rosary at saka adultery, hindi talaga pwede magsama. Talagang hilain ka para sa rosary. So, ayun, nagdesisyon na talaga ako na iwalayan. So, awa ng Diyos, naman. Kasi, ang una kasing sabi sa amin, maghiwalay lang ng bahay, separate. Pero hindi talaga kasi pag magkita kayo tapos magkadikitan kayo, may mangyari, pares kayo, kasala na naman, punta na naman sa simbahan, galit na naman yung pari. Ilala na ako sa 3 parokya kasi, may ako dito kay Father, dito ako. Ulit-ulit na nakasalanan, yun lang. Kaya, pag makasala, hindi sinabi na na hindi pa ako makasala, pero dasal lang talaga pag kasi pag magdasal ka, marinig ng katabi mo, parang din sa'yo, nagdasal din. Kaya parang hilahin ka talaga ni Mama Mary. Yun lang, hindi ko pa. Saka ito, Father, pangalawa kong tanong, yung about priest, kasi panood ko si Brother Dino, na nag-teach siya about sa priest. Totoo ba, Father, na ang priest is mas mataas pa ang priest kumpara sa lahat ng mga santos at anghel sa langit?
Kasi pag mayroon daw priest at saka kahit si Michael Archangel Michael, mas uuna pa daw tayo luluhod sa priest kumpara kay Michael Archangel. Unang-una, bro, yung mga santo, mga ano na yon, triumphant na yon, no? So, dahil yan sa ano, bro, sa sacrament. So, mga pari lang makapagbigay ng sacrament. So, yung mga anghel hindi makapagbigay, no? Katulad ng pagdiriwang ng misa, yung pari lang ang makapag-consecrate ng ano, tinapay at ang alak. So, yung anghel hindi makasagawa niyan. So, yung pari lang, no? Grabe So, pala ang power ng pari kumpara sa mga anghel at saka santos. Kaya nga, magmano kayo sa amin. Hindi dahil sa talaga ako, Padre? Hindi dahil sa pagkatao sa pare, dahil kay Kristo po. Because the priest is in persona Christi. No? So yung mga santo, 100% na po yun, nandun na po sa kariyan ng Diyos. So yung pari, yung office niya, yung banal. Bakit? It is instituted by Christ. Si Kristo talaga ang nagtayo sa ordained sa pagkapari. So yung tao na naging pare, pwede magkasala, katulad mo, pero yung office niya yung office niya ang banal. Pwede yung tao na naging pare, maging hindi banal. Yung office niya bilang pare, banal yun. not because of him, because of Christ. Kapatid. Kaya ang sabi pa daw, na mas isang tawag lang daw ng pari, nandyan na daw yung Panginoon kasi sa lahat ng mga anghel at mga santos, hindi daw, pag tumawag daw ng Panginoon, hindi daw lalapit ang Panginoon. Ang Panginoon lalapit lang daw sa pari. Unang-una, malapit naman yung Diyos sa atin lahat. Pero ang siguro, yung punto niya, yung Eucharist. No, ikaw hindi ka makakonsecrate ng Eucharist. Yun nga, Father, sabi niya, mas susunod pa daw ang Panginoon, mas sumunod pa daw ang Panginoon sa pari kaysa mga anghel. Kasi ang pari, kung anong sasabihin niya doon sa Eucharist, nandun agad si Kristo. Maging totoo. Narinig ko yung Father, nung narinig ko, grabe. Ngayon, balibo ko, grabe pala ang power ng pare. Nalaman ko niyang dati, sana nagpare na lang din ako. Amen. Sana marami pang ma-inspire ngayon na maging pari na nakinig sa iyo, kapatid. Kapatid na Alex. Pero Father, dito, may mga pare dito na ibang lahi, mga taga-Europe. Mag-bless ako, ayaw magpa-bless. Gaganon na yung ulo ko, gaganon. Ayaw nila magpa-bless. Akala nila para sa kanila yun eh. Hindi yun para sa kanila. Pero yung mga Pinoy, mag-bless yung mga Pinoy. Dahil sa kultura din yan, kapatid, mas mabuti. Kung alam na nila, hindi naman para sa kanila yon. Pagrespeto yon, unang-una sa Panginoon na nag-institute sa Holy Order o pagkapari. Kapatid. Saan ka ba ngayon, kapatid? Quiet pa sa quiet. Mag-ingat ka dyan. Ako yung tumawag sa'yo dati, nagtanong ako sa'yo ng yung logo ng yung Jubilee year. Ang name ng logo. Ikaw pala yun. At saka pa meron pala akong may nabili kasi akong crucifix. Hinahanap ko yung wala ko na ito nang nabili ko. At dalawang niya. And then, tapos may bungo sa kaya to, Father. It is a sign of death. Hindi to occult, Father. Hindi to occult. Hindi po. Ang message yan ay tayo ay mamamatay. Tayo ay maging kalansay, kapatid. Ay, huwag kang malimot na mga lapid. Ang kaulugan dyan, kapatid, na tayo ay maging kalansay. Papayag man tayo o hindi. Tayo ay mamatay. Hindi tayo para sa mundong ito. Temporaryo lang po yung buhay natin sa mundong ito. So, huwag tayong mamuhay na para sa mundong ito. Tama, Father. Salamat, Father. Salamat sa mga sagot, Father. At least, nalaman ko na yung dignity of a priest. Napaka pala. Kaya dapat hindi natin sila binabasta-basta kasi yung iba, binabastos. Minsan walang respeto. Patawarin na lang sila ng Panginoon, Father. Pagdasal na lang natin. Amen. Amen, bro. Sige, Father. Salamat. Salamat din sa punto. God bless, Father Alex. Palagi ako nanonood. Father, salamat. Salamat, kapatid.
From Okay, ano pa? thank you kay Kuwait. Alex 13.